Hello mga Katony Boy. Ang bidyong ito po ay para po sa mga baguhan pa lamang po na nag-aalaga ng rabbit. Ito po yung tutorial paano mag-alaga ng rabbit hanggang sa araw na pwede na sang stud, paupahan sa lalaki at saka hanggang sa mga anak na ito. Ang unang step po ay dapat alam nyo kung kailan ipinanganak yung rabbit na binili nyo. Tsaka dapat alam nyo na babae talaga yung binili nyo para alam nyo na yun ay pwedeng mabuntis at saka magkaroon ng anak para dumami yung mga alaga nyong rabbit. Kasi kung iitsa lang talaga yung rabbit na binili nyo, okay naman. Maghanap kayong babae yung bibilihin nyo, tapos maghanap lamang kayo ng lalaki na pwede siyang mastad pagdating ng araw. Dapat alam nyo yun na kailan siya pinanganak, kasi after ng 6 months pwede na yung i-stud yung rabbit nyo na babae. Yan yung niya, yung buwan na pwede na siyang mabuntis at saka mag-anak. Yung iba pagka 6 months nilalagay siya sa lalaki, tapos umaayaw pa talaga siya, hindi pa time talaga niya na magpastad sa lalaki, kunin nyo muna, tapos ilang days ibabalik nyo, mga after 3 days ibalik nyo naman, hanggang sa darating yung time na magpastad na talaga siya sa lalaki. Minsan din kasi kahit hindi sila ayaw nila is pag master naman yung lalaki na mag-stud is mastad talaga nila. Tsaka paano nyo malalaman na na success yung pag-stud ng lalaki sa babae na kiss nyo? Malalaman nyo pag success pag pag nakapatong na yung lalaki sa likod ng babae, para kung baga dog style, pag malalaman nyo na success is pag biglang na ganun ang lalaki, pag ganun na boses ba, tapos biglang natumba, success yun. Tapos dapat, sa akin kasi 3 beses ko yung pinastad, na pag 3 beses for sure talaga na mabubuntis. Tsaka tiyakin nyo pag nastad na yung babae is dapat di talaga sa umiihi after na mastads, kasi pag iihi yun may posibilidad na hindi mabubuntis yung babae. Kaya tingnan nyo talaga na hindi siya iihi after niya mastad. Pwede siya mga after ng 5 minutes pwede niyo makaihi. Pero pagka-stad na iihi sa naiihi kagad yung babae nyo, for sure na hindi yun mabubuntis, kasi nasasama yung simiya sa ihi. Tapos pagka-stad niya, for example, ito yung ko. Ito yung ko, bago pa lang to napanganak na rabbit ko. Yan. Pinastuds ko siya sa sa lalaki ko na rabbit is nung July 29. Kaya magbilang kayo ng pagkastud niyan July 29, ibig sabihin manganganak siya ng August 29. 30 days po siya, nanganganak na po yung rabbit niyo. Basta nasa tamang gulang na siya, 6 months pataas, pwede na sa mastad. Tapos pagka 30 days manganganak na yan. Tapos pagka 9 days before, lagyan nyo na siya ng ganito. Dito ko kasi nilalagay yung yung mga nilagyan ko yung kulungan ko ng ganito para dito nanganak yung mga rabbit ko. Mas maganda kasi pag dito sila nanganak kaysa dito minsan nagkalayo-layo. Dito kasi naiipon sila lahat, kaya pagkapasok ng nanay nila is napapadiri lahat. Kaya nilalagay ko yan dyan. Nilalagay ko yan ng ng 9 days before bago manak yung nanay, para hindi sila mabaguhan dito, kasi inaamoy kasi nila ito pag hindi bago. Pagkalagay nyo kasi mo nito parang wawalisin niya kasi iba yung amoy hanggang sa masanay siya. Kaya dapat 9 days before sa mga anak ilagay nyo to para masanay siya dito, para dito siya manganak. Paano malalaman na malapit talaga buntis talaga yung inahin nyo, yung rabbit nyo? Kasi mga bandang mga 9 days before, 10 days before, gumagadon siya dito, nagkakalmot siya dito, ganyan, malalaman nyo. Madalas gabi sila nagkakalmot, ganyan. Yan yung sign na malapit na silang nanganganak. Tsaka pagkalagay nyo ng ganito, lagyan nyo ng dayami or tuyong damo, para yun ang kukunin nila. Tapos iipunin nila yan, maglagay kayo dito ng damo, tapos kukuha yan sila dito, ilalagay nila sa bunga nga, magpupulot sila sa pamagitan ng bunga nga, tapos ilalagay nila dito, tapos nagkakalmot yan, tapos ilalagay nila dito.
Tapos yung malapit niya talaga sa mga anak is kahit may mga damo na dayami or tuyong damo is kumukuha siya ng mga balahibo niya sa katawan niya tapos nilalagay niya dito. Pagka sobrang dami na ng balahibo niyan, ibig sabihin sa araw na yan or mamayang gabi or sa kinabukasan madaling araw is mga anak na yung rabbit niyo. Tapos paano nyo rin malalaman na nagpapadede yung nanay na yung rabbit nyo? Ang ginagawa ko kasi pag nanganak kagabi, nanganak, ngayong araw hindi ko muna titingnan, kinabukasan ko pa yung titingnan. Kasi masadalas kasi nung una kong experience, tinitingnan ko kaagad yung mga anak, kaya di ko alam kung ano yung process, kaya nung una naabandon ng nanay nila yung mga kids nila. Kaya kung gusto nyo naman na kinabukasan mahawakan nyo yung kids nila, titingnan nyo is himasimasin nyo muna yung nanay, ganito, himasimasin nyo talaga yan hanggang sa yung amoy nila mapunta sa kamay nyo, para pag himas nyo sa mga yung mga kids nila is mapunta doon, hindi sila mamanibago sa sa amoy, kaya para hindi nila maabandon yung anak nila. Tsaka paano nyo malalaman na nagpapadede yung anak niyo, yung kids, yung rabbit nyo? Ito kasi pag kinaumagahan, malalaman nyo na nagpadede yung nanay, sobrang payat ng kids, sobrang payat talaga, tsaka ang sobrang liit, yung parang kulubot na talaga yung kids nyo, yun ang sign na di nagpadede yung nanay niya. Tsaka yung sign na napadede is kahit di nyo masyadong nakikita yung gatas ng nanay sa tiyan nila, is malalaman nyo napadede kasi malaki yung tiyan. Diyan yung malalaman na napadede yung nanay nila. Tsaka minsan kasi pag baguhan pa yung nanay talaga is minsan di nagpapadede yung nanay nila. Yung minsan kasi yung parang wala pa siya masyadong alam kasi first time nilang nabuntis, nagkaanak, minsan di nagpapadede. Pero may iba naman na pagkaanak is nagpapadede kagad. Kaya yan yung unang tingnan nyo. Kasi pag hindi yan nagpadede, dapat tiyakin nyo na ma-force feeding nyo talaga. Ako napa-force feeding ako, nilalagay ko dito yung inahin, yung nanay, tapos nilalagay ko yung kids, tapos ginaganon ko yun. Yan, ginaganon ko yan. Tapos yun, pinapadidi ko yun. I-force feeding nyo talaga para portion na mabubuhay yung mga anak ninyo. Dapat yung kulungan din ng yung mga babae na rabbit is dapat malaki. Dapat malaki talaga compare sa lalaki. Pero kung gusto niyo naman na malaki din yung space ng lalaki, okay din naman. Mas maganda talaga. Ganito kalaki na may space dito sa sa basket, may space din sila dito. Yan. Para hindi sila masikip, para yung nanay makagalaw-galaw talaga ng mabuti. Dapat malaki talaga yung kids nila para hindi masikip, makagalaw-galaw na sila ng mabuti. Ayan. Kaya yun lamang po, kung may sa susunod may tutorial rin ako na may natutunan kayo sa mga baguhan pa lamang po na nag-aalaga ng rabbit. Salamat.